niya ay yung handling and storage. Okay? So, ito yung learning objectives natin for this whole chapter. So, it's to analyze the role of surface production and petroleum production life cycle, and trace the flow of produced fluids from the wellhead to the point of study transfer. The next one is to differentiate between the various phases of petroleum production life cycle by identifying the key surface equipment and operational requirements for each stage. So, for the petroleum production life cycle, ito ay more on review kasi lahat naman ito ay na-discuss na sa inyo, especially nung introduction to oil and gas. So, diniscuss din doon ang petroleum production life cycle. Anyway, just to refresh, para ma-review din kayo. So, ang petroleum has 5, 1, 2, 3, 4. Yan yung number ito nilagay ko. 5 nga. Okay. 5 stages. So the first one is exploration. And then development. And then production. Late stage production. And then decommissioning. Okay, so discuss natin isa-isa. So, ang exploration phase dito, hahanap pa lang tayo ng potential oil and gas deposits. Meron na tayong idea kasi meron na, di ba sa intro to oil and gas na napag-aralan nyo doon? Oil and gas fiscal, diba? So, pag sa exploration stage na tayo, magkakandak tayo ng geological and geophysical surveys. So yung mga geological and geophysical surveys na ginagawa natin, yung mga tools na ginagamit natin. So basically, we do seismic imaging. So yung mga seismic imaging, marami tayong ginagamit na iba't ibang tools. For example, gumagamit tayo ng sound waves para maka-create tayo ng picture ng underground formation. Okay? So, pwede din tayong gumamit ng magnetic survey in order to measure the variation in Earth's magnetic field. Kasi yung variation na yun represents possible oil and gas deposit. Meron din tayong gravity measurements which can detect changes in density naman. Kasi yung changes in density sa formation indicates hydrocarbon. Okay? So, pag na-identify na yung target natin, magkakandak na tayo ng exploratory drilling in order to confirm kung may hydrocarbon ba doon at kung yung hydrocarbon ay economical. Nandun na yung ating formation and prospect evaluation. Okay? Kasi hindi enough na meron lang tayong hydrocarbon tracks, may deposits, kailangan siya ay economical. Okay? Okay. So, kaya nagkakandak tayo ng exploratory or exploration drilling. So, dito, di ba, nagko-collect tayo ng mga rock and fluid samples. So, kaya na pinag-aralan natin sa petrophysics, yung mga fluid properties natin, including the properties ng rock like porosity, permeability, water saturation, and then yung fluid and yung rock, pareho siya kinukuhanan ng data. So, pwede tayo nakuha ng data through direct laboratory results from core samples. So, kukuha tayo ng actual sample, core sample ng formation, and then itatest natin sa laboratory. Pwede din naman makakuha tayo ng tawag dito ng real-time na data through logging. Ayan. So, kaya sa formation evaluation ninyo, pinag-aralan nyo paano i-interpret yung mga lab results. Okay? So, yung magiging result, yung mga fluid and rock properties, yung mga lahat ng parameters na consider na during exploration drilling,
lahat ng results na yun will determine kung magpupush through ba yung exploratory drilling sa development or right? So, if okay yung maging result na assess nila, next stage is the development phase. So, sa development phase, ito ay nangyayari o ginagawa kung na-confirm na yung from exploration drilling na may presence ng hydrocarbon at yung quantity ay enough or suitable for production. Okay? So, ang focus naman ng stage na ito is to build system that are needed for production. So, ang i-drill naman dito ay production well. Okay? So, production well, dito din magtatayo ng surface facilities such as platforms, processing plants, pipelines, storage tank, so kasama dyan yung production facilities natin. Okay? So, ang EIA or Environmental Impact Assessment is isang document na ginagawa in order to evaluate yung potential effect ng kahit anong process sa ecosystem. Yun ay hindi lang sa oil and gas. Lahat kahit yung ay manufacturing, kahit yung may power plant, lahat po ay nagsasabi itong EIA. So sa Pilipinas, may equivalent din itong EIA bago nabigyan ng permit to operate. Okay? So yung findings sa EIA guides the operational practices throughout the project. Kung magkaroon ng findings, ay they don't i-base yung magiging treatment procedure, treatment facility sa mga waste kasi yun yung magiging concern. Halimbawa, ano ba ang waste na napoproduce sa production facility? For example, ay yung produced water na tinatawag. Yung produced water, yun yung effluent ng wastewater na nanggagaling sa production. Isa pa ay yung mga drill cuttings natin. Klase ako, Otoy. Mamaya po, may klase ako. Mga drill cuttings natin. So, ang EIA is more on dun siya sa effects sa ecosystem. Okay? So, ang concern includes yung facility design, paano i-manage yung waste, solid, liquid, at gas waste. And then yung emission control para dun sa emissions na involved sa production facility. Okay? So, next ay production phase. So, nakapag-submit na tayo ng EIA, okay na, nabigyan na tayo ng permit. So, ang next ay production phase. Ang production phase nito, dito, nagpaproduce na tayo ng crude oil from downhole to the surface. Okay? So, in this stage, oil and gas are extracted using vertical, horizontal, okay, multi-directional well. So, pwede din gumamit tayo ng hydraulic fracturing sa mga case na katulad ng sa shale formation. Ay, pwede pa din sa paruwan mo. Dito, sa production phase, dito na nangyayari separation ng oil, gas, water, at ibang impurities like solids. Meron din kasi after ma-separate yung mga yun, ang sunod na ay storage or transportation. Pwedeng direction na siya doon sa facility o saan madadala sa refinery, ikakarga ba yan sa carrier para i-deliver sa halimbawa ay through tawag dito by sea yung transportation o kaya naman ay by land. Iba't iba yung modes of transportation. Lalo na ng crude oil, mas dangerous. Anyway, pwedeng after separation, transportation, pwede din naman. And most likely, after separation, storage muna and then transportation. So, during the production phase, yung reservoir pressure natin, nagde-decline siya. Diba? Alam niyo naman yun, nagde-decline siya over time. So, kaya dyan papasok yung EOR. Just a review, yung ilan sa mga methods or techniques natin ng EOR includes water flooding, gas injection, chemical treatments, para ma-increase or ma-sustain yung reservoir pressure. Okay?
Next ay late stage production phase. Ang late stage production phase, ibig sabihin, Sabihin, ito yung mo na yung production rate ay bumababa na consistently. No, bumababa na siya consistently despite yung enhanced oil recovery. So during this, ang focus naman dito ay extension of life of the fish. No, so mas i-improve pa yung efficiency. Ibig sabihin, kailangan natin dito ng mas, kumbaga ay mas mataas na level ng EOR. Halimbawa, dito nang gumagamit ng carbon dioxide injection, artificial lift, so siguro ito nasa production engineering man nyo. And then pwede din, ginagawa din nila na nagkakaroon sila ng re-entry sa mga existing wells. Ayan. So, yun yung late stage production. So, after na nitong late stage production at na-determine na talagang consistent, hindi na economically viable na i-produce pa. Kahit may laman pa kahit may laman pa yung deposit, highly carbon deposit, pero hindi na siya economical, doon na papasok ang decommissioning phase. So, dito sa decommissioning phase, i-abandon na yung well. Pina-plug nila, and then ina-abandon. Okay. So, yung mga service facilities na ating in-install during the production phase, like yung mga platforms, mga pipelines, dinidismantle siya. Pero hindi lahat. May mga makakapanood kayo sa mga YouTube, sa ibang social media platforms, yung ibang offshore platform, yung ginagawa nilang hotel, na may gano'n na kinonvert nila ng hotel. Anyway, yun ay hindi na yung operational. Meron yung well non-plugged and abandoned. So, hindi na siya magagamit. Okay? So, kasama din sa EIA yung restoration ng environmental restoration ng environment for environmental requirements. May certain halimbawa ay level of properties na kailangan i-meet, halimbawa sa seawater, kung offshore, kung onshore naman ay di sa soil. Okay? So, ayan yung hydrocarbon or oil and gas life cycle. Yan ay review lang. Ito yung sinasabi ko sa inyong gagawin. So, ito ay sinasabi ko sa akin by next week. Ayan. I-fill up nyo dito yan. I-fill up kayo. So, nandito yung inyong sasabihin. May question ba so far? May tanong? Pwede na tayo mag-continue sa chapter 2? Pwede na ba? Okay pa. So, mag-ano tayo sa chapter 2? Mag-start tayo sa chapter 2. So, ang chapter 2 naman is all about separation system. So, katulad na nabanggit ko kanina at paulit-ulit kong sinasabi, ang oil, pag siya ay na-extract as well as sa natural gas, mayroon siyang kasama water, may kasamang solids. So, yung oil, water, gas, solids, those are produced under high pressure and velocity. Ibig sabihin, hindi ganun kasimple yung kanilang mixture. Ay, hindi ganun kasimple. Complex mixture siya. Anong ibig sabihin? Halimbawa, yung water. Yung tubig, since mayroon siyang direct contact sa oil, gas, nanggaling siya sa formation, nanggaling siya daw sa ilalim ng lupa, posible yung water ay radioactive. Kung mataas ang norm o yung tinatawag na naturally occurring radioactive material. Ang water natin may kahalong oil at yung oil comes in different forms. Pwedeng siya ay suspended oil, pwedeng free oil, pwedeng dissolved oil, pwedeng emulsion. So, ang ibig ko sabihin, iba't ibang form niya kasi nga, mataas yung velocity, yung flow, mataas yung pressure, mataas din ang temperature. So, iba't iba ang forms, iba't ibang mixture, iba't ibang conditions, iba't iba ang properties. Kaya iba't iba din ang approach sa treatment. At yung treatment po ay i-discuss natin after ng midterms during finals. Yung treatment. So, kailangan muna natin ma-establish yung
production, which is yun nga, yung unang process is separation. Okay. Anong kailangan? Okay. So basically, may two main process. Actually, separation pareho siya. Consider the separation pareho. Pero, ginagamit natin yung term na dehydration to highlight yung process, which is yung separation of water vapor sa natural gas. Ang dehydration kasi ay ginagawa sa natural gas dahil nga, tulad yung sabi ko kanina, mas stringent, mas mahigpit ang requirements sa natural gas for transportation compared kay crude oil. So again, ang process natin is separation. I-separate natin yung oil, gas, water. Pag i-separate natin si oil, si water, si gas, ang sunod na process actually ay dehydration. Dehydration ni natural gas. Si oil, i-separate pa siya further, pero nandun pa rin siya sa process under ni separation. Okay? Okay. So, ano ba yung mga principles na nakaka-affect sa separation? So isa-isahin natin yung mga factors, principles affecting separation, principles of separation process, as well as factors affecting separation process. So, pag sinabi ko these fluids, ang term, ibig sabihin, ito ay gas, oil, water, and solids. Magkakahalo yun pag sinabi produced fluid. Okay, ang produced water, ang term na ginagamit, yun yung water na na-separate na dito sa mga ito. Pero, it still contains gas, oil, and solids. Okay? Anyway, when we say produced fluid, gas, oil, water, and solids. Okay? Ang separation relies on contrast in density, viscosity, and phase behavior. Ang density, madali lang. Ang density difference ng separation nito ay gravity separation. May difference in density. Ang nasa-separate lang natin by density difference ay free oil in water. Halimbawa, maglagay ka ng oil sa tubig. Tapos hayaan mong mag-settle siya for ilang minutes. Makikita mo yung phase separation. Si oil ay nasa ibabaw, si water ay nasa baba. So, yung ganong mixture class, yun pwede lang yung ginagawa. Pag free oil in water siya, nakalutang lang yung oil. Kaya lang wala namang ganun mixture sa production. Ito. Ang difference, free oil in water. Ayan. Ito ay iba't ibang form ng water in oil. Or oil in water. Sorry. Ito, dissolved water in oil. Yan, ibig sabihin, mas mataas ang oil content kaysa sa water content. Meron din namang dissolved oil in water. Ibig sabihin, mas mataas ang oil content, ang water content kaysa sa oil content. Ito yung free water in oil. Kita nyo, pag sinabing free water in oil or free oil in water, madaling mag-separate yung oil sa water. So, itong pag mga ganitong type of mixture ng water and oil, pwede itong i-separate through gravity separation. Itong emulsified at dissolved hindi. So, i-discuss na po natin yan sa finals. Yung elaboration niya. Yung elaboration niya ay sa finals na natin i-discuss. Okay? Ayan. So, simple lang yun yung gravity separation. Okay? So, pag yung tulad ng sinabi ko, pag gravity is insufficient, tulad sa case ng dissolved oil in water or emulsion, ayan, dito napapasok yung mga
centrifugal device. Okay? Ang centrifugal device, yun yung sunod na type na oil water separator na ginagamit. Pag hindi pwede si gravity, centrifugal. Kasi si gravity, mura lang. Si centrifugal, mura lang din. Although si centrifugal kasi may motor, kaya medyo mas mahal siya sa gravity, sa typical oil water separator. Again, pag hindi sufficient or hindi kaya ng gravity separator, centrifugal ang ginagamit. Okay? So, centrifugal, gumagamit ng rotors at hydrocyclones para ang ginagawa dito, ma-drive out or pumalsik yung heavier phase. Lang ha. Ayan, ito po yung hydrocyclone. So, hindi na po talaga na masyadong nilagay na figures dito kasi madami yung number of page. Anyway, kung nakikita nyo, ganyan siya nag-work. So, yung centrifugal force, nanggagaling siya dun sa rotor. So, yung centrifugal force, siya yung nag-drive dito sa ating module. Siya yung nag-drive dun sa denser phase outward. Okay, so sa mixture ng oil water, mas mataas ang density? Water, di ba? Mas mababa ang oil. So, kaya yung water, pupunta siya dun sa labas, yung part, yung part yan. Ayan. And then, yung lighter phase, magmamigrate siya sa central, nasa gitna. Yung water, nandito siya sa gilid. Okay, ng centrifuge. Ang oil nasa gitna. So, ganun nag-work ang centrifugal force. Okay. So, yung natin, yung performance. Ang performance is enhanced by auxiliary measures. Okay, so ano bang ibig sabihin ng auxiliary measures? So, yung filters, nagkakabit sila or naglalagay sila ng filters dun sa centrifuge para ma-enhance yung removal ng solid. Nagkakabit din sila or nag-install din sila ng coalescers para ma-manage naman yung fine droplets na hindi kaya i-remove ni centrifuge. Yung heating naman ay ginagawa in order to reduce crude viscosity. So, yun ay nakakatulong para mas maging light yung oil. Okay? Excuse me. And then yung
control pressure naman, ibig sabihin, nire-reduce yung pressure ng nire-reduce ang pressure ng fluid ng mixture para mas madaling ma-release yung dissolved gases kung merong dissolved gases man. Kasi ginagamit din itong centrifuge sa separation ng oil, water, and gas. Minsan kasi sa mixture ng oil and water, may mga traces ng gas. Though hindi ganun ka-effective ang centrifuge sa removal ng dissolved gases sa mixture ng oil and water. Pero siya nakakatanggal. Yun nga lang kung hindi ganun kataas ang separation efficiency. So again, ang separation efficiency na tinatawag, ibig sabihin kung gaano kataas ang nare-remove o nasa-separate na oil sa mixture ng oil, water, or gas sa mixture ng water, gas. Okay? Ang separation efficiency depends on fluid properties. Kaya nga ang sabi dito, excuse me, nire-reduce ang viscosity. Kasi yung reduction ng viscosity through heating, nakakapagpataas siya ng separation efficiency. Isa pang way is yung pressure. Pag nire-reduce ang pressure, nakakapagpataas din siya ng separation efficiency. So, kaya ang separation efficiency ay depende sa fluid properties at operating conditions. Okay? So, yung light ends, tinatawag, ibig sabihin ng light ends, ito yung mga halimbawa ay excuse me, C5, ayan, C4, C6, right? So, siya, yung mga light ends na yon nagiging gas. Samantalang yung mga heavy fractions, they remain liquid. Halimbawa, yung mga components ng kerosene, ng crude oil, ayan. Now, okay, so yung mga high viscosity, halimbawa ng high viscosity ay fuel oil. Fuel oil na ang pinakamagandang halimbawa mataas din ang viscosity ng diesel. So pero mas mataas ang viscosity ng fuel oil. So yung high viscosity, halimbawa ay si fuel oil, mas mababa ang kanyang settling time. Kasi mabagal siyang mag-flow dahil mataas ang viscosity niya. Yung mga small density o yung mga light components, kailangan ng heating o chemicals. Halimbawa, kung meron kang fuel oil, kunyari ay yung heavy, halimbawa mataas ang viscosity ng crude oil, sa operation. So, mataas ang viscosity para ma-separate mo yung mga contaminants ni crude oil like water o kaya dissolved gases. Kailangan mo iinit or kailangan mo mag-apply ng heat or maghalo ng chemical sa crude oil. Mostly heat. Para ma-separate yung mga small density o yung mga light ends na tinatawag. Okay? So, ang pressure, temperature, flow rate, and residence time must all be set to achieve phase disengagement. Ibig sabihin ng phase disengagement, separation. Without oversizing. This is very critical in oversizing kasi yung space natin is limited, especially in offshore facilities. So, kaya kailangan makapag-design kayo ng separator na hindi nag-oversize. So, ma-reach nyo pa din yung target ninyo. Separation efficiency without risking yung kanyang space constraint. Okay? Ayan, ang emulsion ay ibang case. Kasi ang emulsion ay mas mahirap i-separate. Ang emulsion ay pwedeng water in oil, pwedeng oil in water emulsion. So, dito ang i-discuss natin. So, anyway, itong water in oil, just to give you an overview, ini-stabilize muna siya. Okay? Ini-stabilize siya para mas madali siyang i-treat or i-separate. Ang oil in water emulsion, ganun rin siya, ini-stabilize din, pero mas madali siyang i-separate compared kay water in oil. Again, ang discussion nito will be sa chapter wait lang. Tingnan lang naman pa ang chapter.
And discussion would be chapter 7. So sa finals kayo mo talaga. Ano? This is just an overview. Okay, so reliable operation requires control of fouling and transients. Anong ibig sabihin? Sa design ng separator, kino-consider din po yung mga natitira, yung mga nade-deposit ng mga contaminants. Halimbawa, yung solids, they tend to settle sa bottom ng vessels, diba? Na separator, tanks, ayan. So, yun yung mga nagsisettle na yun, yung nagkukos na fouling. So, pag nagkaroon ng fouling, mas i-exay yung life lang yung anong tawag dito, mas easy ang buhay ng equipments, mas magaling mag-erode, mag-corrode. Okay? So, yung solids and steel reduces efficiency. Dahil na tayo ay we are dealing with water. Ang water, usually, dyan may mga dissolved na carbonates na nagkukos ng scale production. So, yung scale kasi pag nag-deposit siya sa walls ng pipe or ng separation vessel or ng separation tanks, nagre-reduce siya ng efficiency kasi napapaliit na yung inlet diameter, yung inside diameter. Ayan. Napapaliit niya. So, kaya kailangan may backpashing on cleaning yung separator. Okay? So, let us discuss the different types of separator. So, unahin muna natin ang two-phase separator. Okay, ang two-phase separator, pag sinabi two-phase, it's either oil gas, water gas, water oil, basta two-phase lang siya. Okay, oil water is not considered as two-phase. So, oil gas, water gas. Okay, oil solids, water solids, gas solids. Okay. Two-phase separator, ito ay ginagamit para ma-separate halimbawa ang oil and gas. Okay. So, i-discuss natin itong horizontal two-phase separator. So, this is the first type of separator. Ito yung pinaka-simple sa lahat. It can be vertical, it can be horizontal. But two-phase is the most simple. Okay. So, horizontal two-phase separator, kita nyo dito, yan. Yan. So, ganyan lang yung design niya. Ayan. Nandito yung inlet. Kung makikita nyo, yan yung inlet. Nandito ang outlet. Dalawang outlet niya kasi two-phase na ito. So, meron tayong gas at meron tayong liquid sa example na ito. Okay? So, makikita nyo, simple lang siya. Meron lang siyang vessel niyan. Tapos, may part dito, kung nasaan yung yung liquid, ang tawag dun ay liquid collection section. Kung nasaan ang gas, yun yung gas section. Okay? So, kung nasaan yung interface o yung pagitan ng liquid at ng gas, ang tawag dun ay gas-liquid interface. Okay? Dito sa gas-liquid interface, mataas pa rin dito mataas ang mixture ng oil ng gas ng liquid. Okay, so, i-explain natin isa-isa yan. So, dito, kailangan kong ilalagay ito sa print. We just refer to, for example 1. Page 30. Regard to example 1. Ayan, ito. Yung natin, yung water natin, dito siya mag-flow. So, ang tawag dito sa vertical line na ito ay diverter. Ang purpose ng diverter is to divert the flow of liquid. Bakit? Kasi yung pag malakas ang flow nito, through diverter, nakakatch na o na-absorb na yung force galing dito sa malakas na flow na inlet liquid natin. Inlet dito sa inlet natin kung saan nag-flow yung gas liquid mixture. So, pag nag-flow dito, si mixture, babangga siya dyan sa diverter and then marireduce ni diverter ang flow niya.
Hindi kasi pwedeng turbulent ang flow dito sa loob. Bakit? Kasi pag turbulent, magkakaroon ng sloshing na tinatawag. Sinabing sloshing, S-L-O-S-H. Pag nagkaroon ng sloshing, magkakaroon ng wave dyan. Diba? At pag nagkaroon ng wave dyan, mababawasan yung efficiency. Bakit? Kasi yung gas dito, may gas tayo dito diba? Diyan gas. Sasama na naman siya sa liquid. Pag nagkaroon ng sloshing, kaya hindi pwedeng turbulent sa loob. Naintindihan guys? Naintindihan po. Uy, pakita ako naintindihan makakulong na dyan. Aray, ipapaulit ko sa inyo ha. Ang explanation, next meeting, kailangan alam nyo. Tatawag ako. So, hindi pwedeng, siya yung nagkaano ng flow. Hindi nagko-control, but binabawasan niya yung velocity, yung flow rate. Kasi nga, pag masyadong malakas yung flow, dito, pupunta dito, magkakaroon ng sloshing possible. Mababawasan ang separation efficiency kasi yung gas na nandito sa space na ito, magkakaroon ng contact with water and then mati-dissolve na naman siya sa tubig. Okay? So, yun yung reason. Kaya pag bumangga siya dito sa diverter, mas babagal yung flow niya. Okay? So, pag bangga niya dito siya mag-sorry. Dito siya mag-flow. Diyan. Ayan. So, mas kalmado yung flow niya. Ayan. So, kaya kailangan na diverter. It diverts the flow. Kasi pag walang diverter dyan, kalat-kalat yan. Kita nyo ang ganito. Pag kayo nagpupuno sa halimbawa ay sa timba, ganyan, siya, yung kanyang turbulent, yung surface ng water. Depende sa gripo niya, pero kung gripo niya, yung nozzle ay medyo malaki, mas yung flow, turbulent, diba? So, kaya minsan naglalagay tayo dito yung nabibili sa Shopee. Kaya pag ang flow niya, ganyan lang siya. Diba sa mga gripo natin sa bahay. So, yun yung purpose ng diverter. Para i-reduce yung flow, yung viscosity ng mixture. Okay? Ayan. So, pag flow na dyan, so si gravity separator, wala siyang motor class. Okay? Wala siyang motor. Meron lang siya diverter. Meron lang siyang mist extractor. Ano po mga mist extractor? Ang mist extractor po class, ito po ay ang purpose po nito is to catch mist. Ano pong ibig sabihin ng mist? Okay. So, explain mo nga. Dito, di ba nandito ang liquid H2O ito? Nandito sa space na ito ay gas. Parang gas. Yan. Ngayon, dito, dahil may contact, ito yung interface. May gas liquid. Ito, interface. Diyan, sa interface na yan, magkadikit si gas at si water. Okay? So, anyway, itong mga gas, yung ibang droplets ng gas na nakahalo sa tubig, yan ay mag-flow pataas. Kasi gas yan, mas light yan sa water. So, ang tendency niyan is to flow upwards. Correct? Tama ba? Pagka-react ang tama. Kung naintindihan. Okay, so ang tendency ng gas droplets is to move upward. Okay? So, dahil walang motor, walang kahit walang centrifuge, wala. So, nagsisettle lang, hinahayaan lang magsettle dito, see? Excuse me, for some time, may certain time, nahayaan lang mag-retain dito si water. Inaalaw niya yung time na yun, yung retention time, inaalaw niya, hinahayaan niya para yung gas droplets mag-evaporate dito sa space na ito. At yung mga gas droplets na yun, mag-flow siya dito sa gas. Dahil nga,
gas droplets, gas bubbles, hindi droplets, sorry. Yung gas bubbles, dahil nga siya ay gas bubbles, siya ay mag-flow pataas naturally. Ano? Dahil ang flow naman ng gas ay laging pataas nila, yung gas bubbles. Ngayon, ano po ang purpose ng mist extractor? Kung may mist extractor, ano po ang mist extractor? Ayan, ang mist extractor. Okay? So, ang purpose itong mist extractor, pag itong mga gas bubbles na ito, nag-flow siya dito. Bago siya mag-flow dito sa outlet, dadaan siya dito sa mist extractor. Dadaan siya dyan. Ang purpose nitong mist extractor is to trap yung remaining water droplets na nakahalo pa or nakadikit sa gas bubbles. Ulitin ko. Ang purpose ng mist extractor ay para i-trap yung water droplets na nakadikit pa sa gas bubbles. Kasi itong gas bubbles na ito, meron dyang ilang molecules na mayroon pa nakadikit na water molecule. May mga nakadikit pa dyan. Mga water vapor nakadikit dyan. In vapor form. Ngayon pag dumaan yung gas na may mga nakadikit na water vapor or water molecule, yung water, maiiwan siya dito sa mist extractor at babagsak siya dito, magko-condense siya. Babagsak ulit siya dito. Samantalang yung gas, didiretso po siya dito sa outlet. Naintindihan ang purpose ng mist extractor? Gets ha? Sure kayo? So, next meeting natin ako yung explain yan. Kaya ngayon na, quarter 2. Next meeting. Okay? Ayan. So, yun ang purpose ng mist extractor. So, yung gas, mag-flow siya dito sa outlet. Siyempre, may pressure control yan. Yung required na instrument. And then, yung liquid natin, dito siya. Ma'am, gaano po katagal nag-retain dito yung water at gas? So, kino-control actually yung dito. Kino-control yung dito kung gaano katagal. Okay? So, yun ay depende sa design. Depende sa maraming factor na consider. Depende sa property ng gas and water mixture. Depende sa design nito. Depende sa target output. Okay. Pasok na siguro din para. Ayun. Okay. Ayan, ito na din yung miniscus ko. Ayan. Okay, so ang next naman natin ay vertical separate. Anong difference? Wala pa rin itong matuon. Ang difference lang ay yung orientation. Ito ay horizontal, ito ay vertical. No. Magkaiba lang ang location yung inlet at outlet. Ang inlet dito nasa gilid. No. Ang inlet dito nandito din sa gilid pero nasa gitna. Kung mapapansin nyo, ang inlet dito wala sa gitna. No. Nasa medyo taas. Ito, nasa gitna yung inlet natin. So, meron din tayong inlet diverter. Ito, ganun pa rin ang purpose. Nandito pa rin yung liquid collection section. Nandito ang H2O natin. Tapos, nandito ang gas. Diyan ang gas. Okay? So, dito, ganun ulit, yung gas bubbles na dissolve dito sa water, yan ay mag-flow pataas. Hanggang makarating sa mist extractor. Ngayon,
may mga water molecules na nakadikit sa gas bubbles. Yan, nakadikit siya. Yan. So, yung mga water molecules na yan, pag dumaan siya dito sa mist extractor, itatrap niya yun, tapos, yung water vapor na yun, yung mga water molecules in the form of vapor, magko-condense siya at babagsak siya dito. Okay? Babagsak siya dyan. Naintindihan class? Same lang din ang principle. Pareho lang, magkaiba lang ang orientation. Ganun pa rin po ang instrumentation. May pressure valve, mayroong level control valve. Ang pressure control valve ay para sa gas outlet. Ang level control valve ay para sa liquid outlet. Okay? So, paano po malalaman kung anong gagamitin? Kung horizontal or vertical separator? Kasi sa problem natin sa solving, magde-decide kayo kung horizontal ba or vertical separator ang gagamitin. Una, ang horizontal separator mostly ginagamit siya kung malalaki yung space onshore. Malaki yung space mostly. Pag halimbawa, limited yung space katulad ng offshore, ang choice ay vertical. Pero, hindi lang kasi yun ang basihan. Malaki rin ang epekto ng fluid properties. Okay. So, saan ginagamit ang horizontal? Saan ginagamit ang vertical? Bakit sa pamamagitan ba ng pagpege mo, may itama mo yung schedule mo, may hindi ka nga ako lumapit sa iyong object. Okay. Ginagamit ito pag ang gas to liquid ratio ay mataas. Okay. At yun nga, pag limited ang space. Ano kung sinabing gas to liquid ratio? Pag sinabing gas to liquid ratio, mas mataas ang gas content kaysa sa water. Kasi pansinin ninyo, ulitin ko ha. Pag sinabing mataas ang gas to liquid ratio, mas mataas ang gas kaysa sa liquid. Mas marami ang gas kaysa sa liquid. Tingnan ninyo sa vertical. Alin ang mas malaki ang space? Ito ang space ng gas. Ito ang space ng gas. Ito ang space ng liquid. Alin ang mas malaki space? Gas or water? Di ba gas? So, kaya ang vertical, pag ang ginagamit siya, pag ang mixture mo ay mas malaki or mas madami ang gas kaysa sa liquid. Okay, ang assumption lang natin dito ay water ha. Kasi yun yung nasa production. Water. Dito naman, ginagamit ito baliktad. Pag mas mataas ang mababa ang gas to liquid ratio. Ibig sabihin, mas marami ang liquid kaysa sa gas. Kasi dito, limited lang yung space para sa gas. Ayan lang, limited lang siya. In short, ginagamit ang horizontal pag mas marami ang okay. Ginagamit ang vertical pag mas marami ang gas. Naintindihan ko. So, kailan ulit ang meeting natin? Ang meeting natin sa 4102 ay sa Thursday. Online yun. Okay? So, yung online natin, i-continue natin yun sa Thursday at simultaneously na ilan na naman. Dahil hapon na kanina pa akong init. So, kaya, yung next discussion natin ay sa Thursday. So, take note tayo ay ng recitation. Ako ay mag-recitation. May question po sa tanong. After nitong meeting, pakisend ng screenshot ng attendees. Itong natin, meeting sa GC. Pag may nakapag-send na po sa GC, pwede na po mag-leave na. Mag-leave po sa na-open power. Hala, hindi ko napansin yung chat mo na naka-open power. Sorry, kasi ako ay naka-focus doon sa dapat nag-raise kayo ng hand. Naka-focus ako doon. Naka-present kasi, window, hindi siya, hindi siya tab.
Ayun. Pwede ko na palisin. Hopefully, ay narinig ninyo. Kung hindi naman, i-clarify na lang natin ito next week. Okay? Okay po. So, yun lang po muna for now. Thank you very much for attending again. Pag may nakapag-send po sa GC, tsaka po, mag-leave sa amin. Thank you.